Sobrang sawa na ang lalaki sa ugali ng asawa niya na nauwi pa sa pagkuha niya ng ibang lalaki para dito. Grabe, di ba? Pero hindi doon nagsisimula ang pelikula. Nagsisimula ito sa Nagoya, Japan. Isang Koreanang babae, si Jungin, ang biglang nataranta nang magkaroon ng lindol. Dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng mesa at tumakbo palabas dahil sa takot. Ang nakakagulat, lahat ng tao sa paligid ay kalmado, pati ang kapwa Koreano na si Do-hyun. Pinakalma siya ni Do-hyun at sinabing dadalhin niya siya sa ligtas na lugar na hindi aabot ang pagyanig. Si Do-hyun ay nag-aaral bilang architect, samantalang si Jungin ay nagtitraining para maging chef. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Jungin. Inakala niyang isa na namang lindol, kaya balik siya agad sa ilalim ng mesa. Si Do-hyun naman, relax lang, at sinamantala pa ang pagkakataon para tanungin ang mahiyaing babae kung pwede siyang ligawan. Lumipas ang 7 taon mag-asawa na sila, pero hindi na masaya ang buhay nila. Nagwala si Jungin sa kartero dahil itinapon nito ang dyaryo sa bakuran kahit may note na siyang nilagay. Nagpaliwanag pa yung mailman pero muntik na niya itong hatawin. Nainis si Do-hyun at hinila pa uwi ang asawa, pero siya pa ang napagalitan dahil pinahiya raw niya ito sa harap ng iba. Kahit tumatanggi siya, pinipilit ni Jungin na ubusin niya ang 2 baso ng juice. Hindi rin siya tinatantanan kahit nasa banyo si Do-hyun. Bigla niyang nasabi, mag-divorce na tayo. Pero binawi niya agad at sinabing biro lang. Mas lalo lang itong ikinagalit ni Jungin. Nagsindi siya ng yosi sa kusina, hinipa ng usok sa mukha niya at nag-vacuum pa ng malakas para hindi makakain si Do-hyun ng maayos. Pag-alis niya papuntang trabaho, tumawag agad si Jungin para magreklamo pangit daw ang pakiramdam niya. Bloated, miserable, at kasalanan daw lahat ni Do-hyun at ng mga walang kwenta niyang biro. Nag-away sila hanggang sa mapasigaw si Do-hyun ng, "Sige, divorce kong divorce," at aksidente siyang bumangga sa kotse. May nalaman siyang bakanting posisyon sa ibang lungsod at agad siyang nag-volunteer. Pero lalo lang gumulo ang isip niya dahil sa mga emosyon at konsensya. May isa pa siyang kasamahan na miserable rin, niloko siya ng asawa niya. Kaya napunta silang dalawa sa inuman para makalimot kahit sandali. Samantala sa bahay, naghihintay si Jungin sa pintuan, sunod-sunod ang sigarilyo, ubos ang pakete, at lalo lang ginugulo si Do-hyun. Kinabukasan sa trabaho, nakiusap si Do-hyun na tulungan siyang lumipat ng assignment sa ibang lugar. Kahit anong mangyari, siya palagi ang may kasalanan at ang asawa niya ang laging tama. Nagbigay ng trick ang isa niyang nerdy na office mate. Gawin ni Do-hyun na si Jungin mismo ang gugustong magpa-divorce sa pamamagitan ng pag-asta ng sobrang weird at nakakainis. Sinubukan niya hindi nagpalit ng damit, kunwari may sakit at ayaw maligo. Pero si Jungin, walang reaksyon. In the end, naligo rin siya, nagbihis ng maayos at naka-second plate na ng pasta. Ibig sabihin, hindi obra ang reverse psychology sa kanya. Sa huli, napaluhod si Do-hyun sa boss niya, nagmamakaawang ipadala siya sa business trip. Nang maaprubahan, sinabi niya kay Jungin pero syempre, reklamo agad. Paano raw ang bahay? Sino raw ang magbabantay? Kahit pa may nakaabang na trip, tuloy-tuloy pa rin ang pagguho ng kanilang pagsasama. Hindi tumitigil si Jungin sa pangungulit. Gusto niyang magtago sa banyo para makasinghot man lang ng hangin, pero sinusundan pa rin siya ni Jungin sa loob. Halos sumabog na ang utak niya sa imahinasyon niya. Gusto na niyang sigawan ang asawa niya na tumahimik, pati na isubo ang pagkain sa bibig nito para lang tumigil sa kakaingay. Pero lahat yun nasa isip lang niya. Sa totoong buhay, nakaupo lang siya sa inidoro habang binabanatan siya ng isa na namang walang katapusang sermon. Pagkatapos, nagpa-party si Do-hyun para sa bagong project. Pwedeng magdala ng partner ang lahat, pero desperado na siya sa katahimikan kaya nagsinungaling siya sa boss may sakit daw si Jungin kaya hindi makakapunta. Pauwi na siya nang makasalubong niya ang samut-saring drama sa kapitbahay. Isang babae ang lumabas ng bahay na umiiyak. Isa pa ang nagwawala, lumipad pa raw mula Spain pero niloko lang pala siya. May isa pang gumapang mula sa mga halaman, sinasabing tumakas siya mula sa pamilya niya para sa lalaking iyon. At ang pinakamalala, may isa pang babae ang pinaalis sa bahay ng kalaguyo niya matapos iwan ng asawa at anak. Parang saan man tumingin si Do-hyun, puro silang relasyon ang nakikita niya. Samantala, ayaw nga ni Jungin pumunta sa party, pero pinilit niyang sumama para kay Do-hyun. At dahil wala nang maisip si Do-hyun, gumawa siya ng kabaliwan, binasag niya ang pinggan at nagbuhos pa ng dish soap sa sahig sa harap ni Jungin. Nadulas si Jungin habang tumatakbo, na-sprain ang paa at nabali ang isa niyang daliri sa paa. Pero titigil ba siya? Syempre hindi. Sumipot pa rin siya sa party at nakakagulat, ang ganda pa rin niya kahit naka-crutch. Agad siyang sinimulan ng asawa ng direktor bakit daw wala pa siyang anak. Nakisawsaw pa ang ibang asawa, puro side eye at judgment.
Pero mabilis sumagot si Jungin at napatahimik niya ang mayabang na babae. Pero dahil nadala siya, nabuhusan niya ng pagkain ang buong grupo ng mga maarte. Pag-uwi niya, nakita niya ang kapitbahay niya na sa bubong, handa ng tumalon. Tinawagan niya agad ang pulis. Kaya ayon, nasa presinto silang lahat. Sa labas naman, tambak ng babaeng naghihintay sa Casanova ng neighborhood. Pati asawa ng police captain, halos ma-in love. Si Jungin lang ang galit na galit sa kapitbahay niyang pabaya. Pati pulis inis na rin. May isa pang pulis na nagsabi kay Do-hyun na maswerte siya sa asawa niya dahil walang babaeng makakaresist sa Casanova na iyon. Ang nakakabaliw lahat ng babaeng iyon, may mga asawa. Doon sinabi ni Do-hyun ang kabaliwang plano. Hinihiling niyang akitin ni Casanova ang asawa niya dahil wala siyang lakas ng loob na humingi ng divorce. Sinabi pa niya na kung hindi siya tutulungan, magpapakamatay na lang siya sa tubig at literal siyang tumakbo papunta sa dagat. Sumunod si Casanova para iligtas siya, pero siya pa ang muntik mamatay at kinailangang i-CPR. Hindi pala marunong lumangoy si Mr. Playboy at takot pala sa tubig. Reklamo ni Do-hyun, parang napangasawa raw niya ang karakter sa isang dramang Koreano. Pero aminado rin siyang nabago ang lahat nung araw na nasa Japan sila. Pumayag na rin si Casanova na akitin si Hungin, pero kailangan muna nitong magkaroon ng trabaho para may dahilan silang magkita. Kaya pinasok niya ito sa radio station. At dahil adik sa salita si Hungin, umulan agad ng daan-daang ideya para sa future broadcasts. Sikreto niyang binabayaran ang sahod ng asawa niya, pero si Jungin mismo ang nagdemand ng triple pay at nakuha pa niya. Unang araw pa lang, hindi na tumigil si Jungin sa kakasalita puro puna, puro komentaryo sa kahit ano. Sinubukan ni Casanova na ipakita ang hot body niya, pero itinulak lang siya ni Jungin at sinabihan si Do-hyun na huwag dumikit sa weirdong lalaki na naka-t-shirt lang kahit winter. Dahil na-challenge si Casanova sa narinig. Ngayon, determinado siyang pasukuin ang kakaibang babaeng ito pero bawal humawak. Tulad ng bilin ni Do-hyun, hindi nagtagal, nakahalata agad ang self-proclaimed expert ng ilang importanteng bagay. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Naka-Chanel perfume siya at constipated pa. 3 beses pa lang siyang nakikita ni Casanova pero ang dami na niyang napansin tungkol sa kanya. Pero hindi pa raw iyon sapat. Binigyan niya si Do-hyun ng assignment isulat ang bawat detalye tungkol sa asawa niya. Ang routine nito sa banyo tuwing umaga, mga sensitibong parte ng katawan, mga paboritong libro, bulaklak, pati mga atletang hinahangaan niya. Lahat-lahat. Isang araw, nagkunwari si Casanova na itatapon niya ang isang kahon ng magagandang plato. Nagulat si Jungin, pero bigla naman itong nag-shift sa pagiging emosyonal, umiyak-yak pa kunwari. Pagkatapos uminom ng tsaa, tumakbo siya palabas at iniwan ang mga plato. Nang dalhin ni Jungin ang mga ito pabalik, doon niya nadiskubre kung gaano kainteresante ang buhay ng kapitbahay niya. Puno ng magagarang gamit ang bahay, puro mamahaling plato at dekorasyon. Nagmix pa ito ng cocktail ng parang walang effort, tapos biglang nag-French habang may kausap sa phone, parang playboy na hinugot mula sa pelikula. Nagulat pa siya nang malaman na pareho sila ni Casanova ng paboritong French perfume at parehong mahilig sa isang klase ng literature. Inamin pa ni Jungin na tinawag siyang 2-month girl. Dati attracted daw sa kanya ang mga lalaki sa simula, pero pagdating ng 2 buwan, ayaw na nilang makasama siya. Nakinig si Casanova ng buong atensyon at bin-shower siya ng mga papuri. Kinagabihan, sinabi ni Jungin sa asawa niya na hindi naman daw masamang tao ang kapitbahay nila. Yung co-host niya sa radio, nagyayang mag-wine, pero inunahan siya ni Casanova, kaya ito ang pinili niya. Dinala siya ni Casanova sa isang farm, pinainom ng fresh milk, at ipinakita pa ang talent ng malilikot niyang daliri. Medyo naging too close for comfort nang tinuruan siya nito maggatas ng baka. Pag-uwi, honest niyang sinabi lahat sa asawa niya kung gaano ka-awkward na nakadikit si Mr. Milkman sa likod niya habang nagbibiro ng kalaswaan. Pero patuloy pa rin na nakipagkita si Hungin sa kaibigan niyang ito, habang araw-araw namang umaabot kay Duhan ang update diretsyo mula kay Casanova. Sa radio, sumasabog sa kasikatan ang programa niya. Yung co-host niya, pilit ng pilit siyang ayain, pero deadma siya. Mas komportable pa nga siya kay Casanova. Isang araw, pumunta sila sa isang abandonadong park. Doon biglang naging romantic si Casanova, sinasabi niyang nababaliw na siya at hindi mabubuhay nang wala siya. Pero nang maramdaman niyang OA, natawa siya at sinabing lyrics lang daw iyon ng kantang tumutugtog. Sobrang awkward ng eksena. At gaya ng dati, nandoon si Duhan, naninilip. Nakita siya ni Casanova, hinabol at pinakiusapan na huwag siyang guluhin. Sinabi rin ni Casanova na hindi siya palaban at huwag pagdudahan ang loyalty niya. Unti-unti, hindi na umiikot ang mundo ni Jungin sa asawa niya. Todo buhos siya sa trabaho at ang confidence niya lumilipad.
Pero minsan, dinadalaw pa rin siya ng nostalgia, naaalala niya ang mga araw na sobrang in love pa sila ng asawa niya at puno ng romantic na sandali ang pagsasama nila. Muntik na pa nga silang magkabalikan. Pero may tawag mula sa trabaho na biglang tumapos sa moment. Iniwan niya ang asawa niyang nakahubad sa sofa. Di nagtagal, inalok siya ng national radio show pero kailangan niyang bumalik sa Seoul. Ang ganda na sana ng takbo ng buhay niya, pero ang maliliit na pagtatalo nila ng asawa niya lalo lang nagpalayo sa kanila. Sa huli, umalis si Jungin papuntang Seoul na hindi maganda ang samahan nila. Sinabi ni Do-han kay Casanova na ayos na ang lahat at hindi na niya kailangan ang tulong nito, pero hindi siya kumbinsido. Para sa kanya, hindi pa tapos ang laro at balak pa niyang ituloy ito. Ngayon, hiwalay na silang naninirahan ni Do-hyun. Si Jungin at ang team niya ay nakatutok na sa mga matapang at controversial na interviews, tulad ng isa kasama ang choreographer na inakusahan ng pangmamanyak sa mga batang muscle-bound trainees niya. Samantala, patuloy na pinupuri ng mga katrabaho ni Do-hyun ang kanyang asawa. Tinawag pa nilang ang cool na misis at inilagay sa isang magazine. Bigla na lang bumalik si John sa Kangin ngayon, dala-dala pa ang sarili niyang kotse. Kahit sobrang hectic ng schedule niya, nakapaghanda pa rin si Jungin ng isang masarap at masustansyang pagkain para sa kanyang asawa. Malaki ang pangarap niya at napakarami niyang plano. Pero malayo pa siya sa pagiging perpektong asawa. Hindi pa nga siya nag-stay ng magdamag. Lagi siyang nagmamadaling bumalik sa studio. Bago siya umalis, inamin niyang nagkaroon siya ng panaginip na nakipagtalik siya sa isang lalaki pero hindi niya nakita ang mukha nito. Pagdating naman sa Seoul, inimbitahan siya ni Casanova sa isang restaurant para ibigay daw ang ilang notes na makakatulong sa pagsusulat niya. Balak kasi niyang maglabas ng articles para sa isang magazine. Habang kumakain, inamin niya kay Casanova na kahit gaano nila subukan mag-asawa, hindi sila magkaanak. Samantala, sinubukan ni Do-hyun tawagan ang kapitbahay pero lumabas na disconnected na ang numero. Ang hapong iyon pala ang huli nilang pagkikita ni Casanova. May sandaling muntik na silang maghalikan pero umatras siya. Napangiti siya, naalala kung paano siya tinanggihan ni Casanova noong bata pa sila. Inamin niyang napanaginipan niyang nakipagtalik sila. Nagpaalam na siya. Pero ayaw siyang basta paalisin ni Casanova. Bigla niya itong niyakap at ipinagtapat na mahal na niya ito. Pagkatapos ay sinabi nitong handa siyang kalimutan si John-in, buburahin ang number niya at mawawala kung iyon ang gusto niya. Umalis si Casanova, iniwan siyang tulala. Ilang sandali lang, muntik nang mabangga ni Do-kwon si Casanova. Nagmakaawa si Casanova na tigilan niya ang panghihimasok dahil natatakot siyang tuluyang mawala si Jungin. Nakakatawa dahil doon lang ulit nagkaroon ng pagmamahal si Do-hyun sa asawa niya. Masaya na ito, kumikislap ang aura at napaka-charming kaya hindi na siya magsawa rito. Pero heto ang twist. Si Casanova mismo ang tunay na na-in-love. Sa unang pagkakataon, ang kilalang babaero ay totoong nagmahal at ayaw niyang ibigay si Jungin sa isang lalaking tingin niya ay tanga. Nagmadaling umuwi si Do-hyun, desperadong bumawi sa asawa. Pero bago pa niya magawa, may bigla siyang natanggap na urgent na tawag at kailangan niyang umalis. Sa trabaho, nakausap niya ang isang kasamahang dati ng diborsyado pero nagpakasal ulit sa parehong babae. Samantala, nabigla si Jungin nang siya ang ma-assign na mag-interview kay Casanova. Diretsahan at personal ang usapan nila, kaya nagtataka ang ibang staff. Ikinuwento ni Casanova ang tungkol sa isang femme fatale na lubos na nagbago sa kanya. Tapos bigla na lang naglaho papunta sa Seoul. Bigla namang sumingit si Do-hyun. Ako ang may kasalanan. Nakipag-sex ka ba sa kanya? Inupahan ko siya para akitin ka. Doon lang naunawaan ni Jungin ang lahat. Napagod na pala sa kanya ang asawa kaya kumuha ng ibang lalaki para tuksuhin siya para lang magkaroon siya ng rason makipag-divorce. At ngayon, matapos ang lahat, gusto niya ulit bumalik sa asawa niya. Pinakamasakit, tunay na nakuha ni Casanova ang puso niya. Alam niya ang gusto ni Jungin. Nakikinig kapag nagsasalita siya at nandyan kapag kailangan niya ng kasama. Hindi niya alam na ganoon pala tratuhin ang isang babae. Pero sa huli, plano lang pala ang lahat. Peke ang lahat. Sobrang sakit 7 taon niyang ibinigay sa isang hangal. At biglang yumanig ang lupa. Isang malakas na lindol ang tumama. Sa kanyang huling broadcast sa Kangin, ikinuwento ni Jungin ang buhay ng isang nakakaawang lalaki na sinubukang makipag-divorce sa asawa sa pamamagitan ng pag-upa ng ibang lalaki para akitin siya. Tahimik na nakinig si Do-hyun habang tinatapos ni Jungin ang kanyang mensahe. Ang mga nagmamahalan, dapat nag-uusap. Kaya namang ayusin ang kahit anong problema sa buhay basta hindi ka mananahimik. Habang tumutulo ang luha niya, inihayag niya sa kanyang mga tagapakinig na gusto na niyang makipag-divorce. Pagkatapos, naupo siya sa tabing dagat, wasak na wasak ang puso.
At doon mismo sa harap niya, naglakad si Casanova palusong sa dagat, sinusubukang tapusin ang sarili. Dali-dali siyang tumakbo papunta rito at ilang sandali lang, silang dalawa basang-basa ay nasa likuran na ng police car. Hindi nagalit si Jungin sa kanya, pero sinabi niyang kailangan na nilang limutin ang isa't isa. Samantala, nag-aalala si Do-hyun nang matagpuan niya ang asawa at malaman na pinaupahan na nito ang bahay at inimpaki na ang lahat ng gamit. Nakiusap siyang mag-usap sila, pero pinaalala ni Hongin na huli na ang lahat. Noon pa dapat sila nag-usap. Nanonood mula sa gilid si Casanova at tinawag si Do-hyun na duwag na tupa. Pero sinabi rin niyang may pag-asa pa kung buuin niya ulit ang kasal nila mula sa simula. Parang pagtatayo muli ng pundasyon matapos ang lindol. Habang nag-iimpake sina Jungin at Do-hyun ng kanilang huling mga gamit sa Seoul, lumipad ang isang dyaryo papunta sa kanila. Ngayon, si Do-hyun naman ang nagagalit sa kawawang postman tulad ng ginawa noon ni Jungin. Kinagabihan, nagstay sila sa bahay ng huling beses, pero sa magkahiwalay na kwarto. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok si Jungin sa kama ng asawa at hinalikan ito, pero kinabukasan, wala na siya. Kalaunan, nagtungo ang mag-asawa sa korte para isumiti ang kanilang divorce. Pero habang papunta roon, tumigil sila sa isang maliit na kafe para kumain. Nang magkamali ang waitress, napikon si Do-hyun at sinigawan ito. Agad siyang pinagalitan ni Jungin at tinuruan ulit tungkol sa buhay, gaya ng dati. At doon lang muli niya na-realize kung gaano niya pala na-miss ang pangungulit nito. Ngayong nakaharap na niya ang pag-iisa, naintindihan na niya kung bakit ganoon ang ugali ng asawa niya noon. Tapos, gaya ng dati, nag-vibrate ang phone ni Jungin at nagtago siya sa ilalim ng mesa tulad ng ginawa niya dati sa Japan. At muli, yumuko si Do-hyun at inimbita siyang mag-date. Hindi na sila nakabalik pa sa korte. Si Casanova, sa lahat ng drama niya, ang pumalit sa pwesto ni Hongin sa radyo. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.